Hello, hello, hello. Magandang buhay, mabiyayang buhay, mapagpalang buhay, mapayapang buhay, mahabang buhay sa ating lahat. Mga kapatid, mga kaibigan, mga kababayan at mga ka-ride-on sa ating Panginoon Kristo mula sa iba't ibang sulok ng daigdig na ito. At gayon din sa lahat ng panig ng bansang Pilipinas, Luzon, Visayas at Mindanao. Ang abang lingkod ng Diyos ay narito muli upang pangunahan ng 786 na episode ng Wide On na Ministry, araw po ng Monday, Lunes, May 9, 2022. Panahon na kung saan ay nagpapasimula na ang national election ng ating minamahal na Republika ng Pilipinas. Yes, ang Wide On na Ministry, Ride On with Jesus Christ, Ride On with His words, Ride On His Son of Praise, worship, prayer, and service. Tayo po ay sumandaling manalangin sa banal na presensya ng ating Panginoong Diyos. Marapatin po ninyo, Ama, na kami po ay muling sama-samang lumalapit sa iyo upang idulog, Panginoon, ang aming mga pagpupuri, pagpapasalamat, pagsamba sa iyo sa Espiritu at sa katotohanan. Gayon din, Panginoon, ang aming paghahanda sa pakikilahok ng pambansang halalan ng aming minamahal na bansa. Gabayan mo kami, pangunahan, sa pamagitan ng iyong banal na Espiritu. Dulutan kami, Panginoon, ng kagalakan, ng kapayapaan, pagkaunawa, sa pamagitan ng kasi ng iyong banal na Espiritu. Maghari ka sa amin, mangyari ang iyong kalooban at hindi po ang sa amin, O Diyos. Dulutan niyo rin kami, Panginoon, ng maayos na internet. Sa tanging pangalan ni Jesus, ito po ang aming panalangin. Lahat ay magsabi ng Amen at Amen sa ating Panginoon. Pupurihin ka, O Diyos, ang aming alay ay pagsamba, kalwalhatian, buong karangalan, kapangyarihan mo'y walang katulad. Ikaw ang tunay na Diyos, ika'y walang katulad. Ika'y nag-iisa, ikaw lamang, wala ng iba. Sa'yo ang aming awit, dinggin ang aming tinig, isisigaw sa buong mundo. Kapangyarihan mo, kalwalhatian mo, pupurihin ka, O Diyos, ang aming alay ay pagsamba, kalwalhatian, buong karangalan, kapangyarihan mo'y walang katulad. Ikaw ang tunay na Diyos, ika'y walang katulad. Ika'y nag-iisa, ikaw lamang, wala ng iba. Sa'yo ang aming awit, dinggin ang aming tinig, isisigaw sa buong mundo.
pangalan mo. Kabanalan mo, pupurihin ka, O Diyos. Ang aming alay ay pagsamba, kalwalhatian, buong karangalan, kapangyarihan mo'y walang katulad. Ikaw ang tunay na Diyos, ika'y walang katulad. Ika'y nag-iisa, ikaw lamang, wala nang iba. Sa'yo ang aming awit, dinggin ang aming tinig, isisigaw sa buong mundo. Isisigaw sa buong mundo. Isisigaw sa buong mundo. Kadakilaan mo. Yes, pinupuri po natin ang Panginoon at nawa ay hindi po tayo napapagod na nagpupuri, sumasamba sa banal na pangalan ng ating Panginoong Jesucristo. Well, tayo po ay dumako sa ating gawain, mga kapatid, sa ating Panginoon. Ang ating bansang Pilipinas at tayo na mga mamamayan nito ay dumating na sa napakahalagang yugto ng ating buhay bilang bansa. Upang ang bawat isa sa atin na lehitimo na makaboboto, na tayo ay mayroong pantay-pantay na karapatan upang ito ay ibulalas sa pamamagitan ng ating partisipasyon nitong nagpasimula na pambansang halalan ng ating minamahal na Republika ng Pilipinas. Nagpasimula ito ng oras na 6:00 at matatapos hanggang hapon. Mayaman man o mahirap, may katungkulan man o wala, lahat tayo ay pantay-pantay nitong kapahayagan ng ating karapatan na bumoto, sapagkat ang boto natin ay sagrado. Yes, yan ay sagrado na pagpapahayag, mga kapatid, sa ating Panginoong Diyos. At nawa sa ating partisipasyon sa napakahalagang halalan na ito ay sa loob ng mga nakalipas na mga araw, buwan, simula nung nagproklama ang mga tumatakbo mula sa national level at gayon din sa mga lokal, ay atin na po na kung saan ay nawari na pag-isipan na may katalinuhan, na may kaayusan ng pag-iisip, na ipanalangin natin. So, ibig sabihin noon ay meron na tayo na nakalatag na listahan
ng ating iboboto sa halalan na ito na nagaganap. Na kung saan ay isa lamang na presidente ang ating ihahalal. Sa pangalan lamang, isang vice president. 12 magiging karagdagan na mga magiging senators. Gayon din na kung saan ay mga tumatakbong kongresista na sakop ng distrito kung saan tayo ay kabilang. At gayon din na mula sa party list, pero isa lamang yung iboboto natin na party list. Gayon din na congressman o woman sa distrito natin na kabilang tayo. Isang gobernador at vice governor. At sa mga bubuo ng panlalawigan na pinaka-board. At gayon din ng pagka-mayor na isa rin. Ganon din ang vice mayor at ang bubuo ng sangguniang bayan at sangguniang panlunsod na mga magiging konsihal. Yan ang kabuuan ng ating iboboto. Siyempre, hindi natin kalilimutan na kung saan ay merong mga bilog-bulog dyan bago yung pangalan ng kandidato. Yes, yung numero at bilog ay naroroon sa bago yung pangalan, hindi po yung pagkatapos ng pangalan at yun ang i-shade. Pero sa ating pag-shade ay hindi po yung para bagang nanggigigil tayo pagkatapos ay tumatagos na yung gamit maging yung tinta. Well, ang COMELEC ang siyang nagpro-provide ng gagamitin na ballpen, mga kapatid sa ating Panginoon Diyos. Siyempre, kasama pa rin ang pagsunod sa mga health protocols. Gagamit pa rin tayo ng face mask. Gayon din na kung saan ay dadaan pa rin tayo na kung saan na i-check yung ating, kung ano ba yung, ano bang tawag dyan? Para makita kung uabot ba ng 37-38 yung ating, di ba mga kapatid sa Panginoon? At gayon din na merong isolation din sa pagdadausan ng eleksyon at balita ko ay meron din lugar na kung saan yung mga gustong magpabakuna ay pwedeng magpabakuna. Gayon ay hindi naman sinasabi na magdala tayo ng ID, pero importante pa rin na magdala tayo ng government ID natin na isa upang kapag hanapan tayo ay meron tayong ipapakita. Hindi naman kailangan yung vaccination na card. Pero nandun pa rin ang paalaala upang mag-ingat tayo. Kaya nandun pa rin na kung saan ay yung distansya ay iniimplementa pa rin, mga kapatid sa ating Panginoong Diyos. Ito po ay makasaysayan na halalan
sa buhay at kalagayan po ng ating bansang Pilipinas. Sapagkat ang ihahalal na presidente ay pang-17 magiging presidente. At sa halalan na ito ay sa panahon pa ng global pandemic na hindi natatapos. Kaya napakahalaga po ang bawat tinig at bawat partisipasyon ng bawat legitimate na makaboboto. Gayun din na kung saan ay kapag ikaw ay nakaboto ng mga nakalipas, pero pag 2 beses na sunod na nakalipas na hindi ka nakaboto, ang aking balita ay hindi mapapabilang. Kaya nga ugaliin natin na kung saan ay bawat eleksyon may tayo po ay magpaparticipate. Napakahalaga mga ka-ride-on sa Panginoon na ito po ay isama po natin sa panalangin. Dahil ang ating iniluluhog sa Diyos ay isang malaya, maayos, malinis, mapayapa, makatarungan, karapat-dapat at matagumpay na pambansang halalan. Na naway walang mangyayari na anumang dayaan o kaguluhan. Bagaman sa balita ay meron na kung saan ay mga nangyayari. Tulad sa bandang Mindanao na kung saan ay meron na di umano na kung saan ay mga pagsabog. But still, we have to pray unto the Lord that Jesus Christ upang maging matagumpay at maayos ang halalan na ito. Gayon din na kung saan ay wala hong mangyayari na brown out o black out. Di ba mga kapatid sa ating Panginoon? At gayon din na maayos ang panahon ng bilangan. At gayon din na pagkatapos ng election na ito ay nararapat na makapag-move on. Ang bansa, lalo na ang magkakaibang mga partido. Napakaraming nangyari sa panahon na ito. Ng kampanya, mga kapatid sa Panginoon. Kaya nga ho, itong ating pakikilahok sa pambansang halalan na ito ay ating panghawakan. Ang nakasaad sa sinasabi ng Salmo o awit o Psalms, chapter 23, sa talatang 1 hanggang 6, na ganito ang sinasabi. Si Yahweh ang aking pastol, hindi ako magkukulang. Ako'y pinahihimlay sa mainam na pastulan at inaakay niya ako sa tahimik na batisan. Binibigyan niya ako niyong bagong kalakasan at sang-ayon sa pangako na kanyang binitiwan. Sa matuwid na landasi doon ako inaakay. Kahit na ang dang ito'y tumatahak sa karimlan, hindi ako matatakot pagkat ika'y kaagapay. Ang tungkod mo at pamalo ang gabay ko at sanggalang.
Sa harapan ng lingkod mo, ikaw ay may handang dulang, ito'y iyong ginagawang. Nakikita ng kaaway, nalulugod ka sa akin, na ulo ko ay langisan at pati na ang saro ko ay iyong pinaapaw. Tunay na ang pag-ibig mo at ang iyong kabutihan sa saakit tataglayin. Habang ako'y nabubuhay, doon ako sa templo mo lalagi at mananahan. Mga karaydon sa Panginoon, di man natin ipaliwanag ito ay atin na naaarok na at naintindihan. Sana nga, ang Diyos na nahayag sa tatlong persona, Diyos Ama, Diyos Anak at Espiritu Santo. Gayon din ang kanyang mga salita ang siyang magiging gabay natin. Ditong napakahalagang partisipasyon natin ng pagboto. Ditong halalan na ito. Na taglay natin ng di natitinag na pananampalataya at pagtitiwala natin sa Kanya. Gayon din na kung saan ang Kanyang pag-ibig na nakapagdudulot ng kapanatagan ng kapayapaan at kaayusan at katagumpayan ng siyang mangyayari. Nawa siya ang siyang mag-akay sa atin. Dito sa ating pinakaasam na nawa ay tahimik na batisang politika, eleksyon, mga kapatid sa ating Panginoong Diyos. At gayon din sa init ng panahon at sa init nitong election na ito, mga ka-ride-on sa ating Panginoon, ay bibigyan tayo ng Panginoon ng Espiritu na mapagtimpi. Bibigyan tayo ng Espiritu na kung saan ay dulutan tayo ng karunungan, ng kaalaman, pagkaunawa at gayon din ang kalakasan natin na nagmumula sa Kanya. Gayon din patuloy natin na panghawakan ang bawat binitiwan niya na mga pangako na atin pong masasandalan, mapanghahawakan. Hindi lamang sa panahon ng eleksyon na ito, kundi maging sa pagkatapos ang halalan at gayon din sa napakarami pang haharapin natin na yugto-yugto ng ating pagiging bansa at pagiging mga Pilipino bahagi ng ating minamahal na Republika ng Pilipinas. Nawa, mga ka-ride-on sa Panginoon, ang katwiran ng Diyos, ang kabanalan ng Diyos, ang naisin at kalooban ng Diyos ang siyang mangibabaw. Mga kapatid sa ating Panginoon, upang sa ganon, tayo bilang mga Pilipino at tayo bilang isang bansa, ang ating tatahakin at landasin ay tayo'y itutungo sa ikabubuti, ikaunlad at ikagaganda ng bansa natin at gayon din ng bawat mamamayan. Alam din natin na hindi madali ang tatahakin ng bansang Pilipinas at gayon din ang tatahakin ng sino man na mapipili maluklok sa panunungkulan.
sa gitna ng pandemya na hindi pa rin natatapos, at sa gitna ng napakaraming mga hamon na pagdadaanan. Pero kung atin naman patuloy na pinanghahawakan ng mga salitang ito, siya pa rin ang siyang makapagbibigay sa atin ng kapanatagan. Siya pa rin ang makapagbibigay sa atin ng pag-asa at pa rin ang siyang magiging matibay na kaagapay natin at gayon din na siya pa rin ang siyang matibay na pinakatungkod natin at pamalo natin at sanggalang natin sa lahat ng panahon at pagkakataon. Kaya nga ho ang isang bansang merong takot sa Diyos, gayon din ang mga pamunuan at mga mamamayan nito, ay papagpalain ng ating Panginoong Diyos. Well, may the Lord be with us in this journey of our election na nangyayari sa panahon na ito. And that His will be done. And that His kingdom favor will reign in our midst as Filipinos and as a nation. Mga kapatid sa ating Panginoon Diyos, kaya nga ho, makakaasa tayo na kahit tayo po sa napakaraming panahon na pinagdaanan ng ating bansa, kung ilang beses na kung saan ay tayo po ay sinakit. Yari nawa ay hindi na mangyayari yan. At gayon din na kung saan, kung wala man na mananakop sa atin, ay wala naman sana na kung saan mismo sa bansa natin o tayo na kapwa mga Pilipino ay nandun din na kung saan ay iba namang klase ng pananakop. Di bang ganda mga kapatid sa ating Panginoon Diyos, na kung saan ay makita ng buong mundo na tayo na mga Pilipino, mga kapatid sa Diyos, ay talaga naman na nagmamahalan, nagtutulungan. Kahit sa anong mga nangyayari sa buhay natin, mga kapatid, sa ating Panginoong Diyos, na siya ang palagi na maasahan natin, na maari natin panghawakan at pagugutan ng kalakasan. Dahil nga naman, mga kapatid sa Diyos, tayo, bagaman magkakaibang dako, Luzon, Visayas at Mindanao, magkakaibang salita, magkakaibang mga pamilya. Pero tayo ay isang pamilya bilang Pilipinas. Mga kapatid sa ating Panginoon Diyos. At nawa ay yan ho ay ating panghahawakan. Dahil, mga kapatid sa Panginoong Diyos, ang buhay natin sa daigdig na ito ay pansamantala. Ang paninirahan natin sa bansang Pilipinas, sa mundong ito ay pansamantala. Dahil merong mas nakalaan na lungsod, mga kapatid sa ating Panginoon Diyos. And in this case, I would like to share with you the number 8 prayer of Bethany Barrett, a freelance writer and editor that she maintains a faith and lifestyle blog, graceandgrowing.com, where she muses about the Lord, life, culture, and ministry. At ganito ang kanyang pangwalo at panghuling panalangin.
sa panahon ng halalan. Sabi niya, Holy Father, thank you for preparing a place for your people to be with you forever. Lord, while we are on this earth, we participate in earthly systems of government. And it is important to do so with integrity. However, your word says that we are citizens of your kingdom, first and foremost. Help us to remember the results of this election are only important for a brief moment in time. But the more important work is to be done for the eternal kingdom. Show us people who do not know you as their Savior, so we can share the gospel. Grow love for our brothers and sisters in Christ, even if they vote for a different party in this election, because we will spend eternity worshiping you. And this election only matters during this earthly existence. Keep our eyes on you. In Jesus' name I pray, Amen. Yan ang kaniyang panalangin at gayon din na meron pang added to a paragraph as a concluding portions ng kaniyang mga panalangin. At ito ang kaniyang sinasabi at ating pong hinihiram kinokot. Being a good citizen in this life is a part of the Christian life. Even Jesus Christ obeyed the law of the land during his earthly ministry. However, Christians are not only truly citizens of this world, but are just passing through to an eternal home. At dito ay kanyang kinote ang Hebrews chapter 13 verse 14. For here we have no lasting city, but we seek the city that is to come. Even though voting with prayerful consideration is important, it is even more essential for the Christian to focus on God's kingdom, as that will be their home forever. Use these prayers as a way to turn election season from one of conflict, anxiety, and fear to one of growing closer to God. Loving your brothers and sisters in Christ better and focusing on voting as the Spirit leads rather than by earthly concerns. Unquote. Yan ang kanyang panalangin, mga kapatid, sa ating Panginoong Diyos. Kaya nga ho, sinasabi natin na tayo ay iisang bansa. Tayo ay isang pamilya. Mga kapatid sa ating Panginoong Diyos. At bilang isang bansa at bilang isang pamilya, di ba nararapat na kung saan bagaman magkakaiba tayo ng paninindigan at sinusuportahan, ay naway yaong ating pagiging isang bansa ay siyang pa rin ng siyang iiraw. Mangibabaw, lalo na kung saan sinasabi natin, tayo bilang bansa, the only Christian in Asia. Purihin natin ang Panginoong Diyos. Welcome to the family.
We're glad that you have come to share your life with us. As we grow in love, and may we always be to you what God would have us be, a family always there, strong and to lean on. May we learn to love each other more with each new day. May the word love be on our lips in everything we say. May the Spirit melt our hearts and teach us how to pray. Family, come on. Welcome to the family. We're glad that you have come to share your life with us. As we grow in love, and may we always be to you what God would have us be, a family always there, strong and to lean on. May we learn to love each other more than with new day. May the words of love be on our lips every day. May the Spirit melt our hearts and teach us how to pray, that we may be in family. Once more. Welcome to the family. We're glad that you have come to share your life with us. As we grow in love, and may we always be to you what God would have us be, a family always there, strong to lean on. Yes, mga kapatid sa Panginoon, ay napakaganda na kung saan ay tayo bilang isang pamilya. Turing natin sa isa't isa, mga kapatid sa Panginoon, ay pamilya. Di ba, mga kapatid sa ating Panginoon Diyos? Dahil nga naman nakakapagod na rin yung puro away at puro bangayan. Di ba, maganda na kung saan ay bigyan naman ng puwang yung espiritu ng ating pagiging isang bansa, isang diwa, isang puso, at isang pamilya ng Diyos. Nang sa gayon, lalo tayo i-bless ng Panginoon bilang isang bansa, pamilya at mga mamamayan. Purihin ka, pinapasalamatan ka namin, Panginoon. Dahil ikaw, O Diyos, ang siyang pinakapundador. Hindi lamang ng bansang Israel, kundi maging ang aming bansang Pilipinas at sa lahat ng bansa sa buong mundong ito. Salamat po, Panginoon, sa mga paalaala mo sa amin. Patuloy, Panginoon, na maikintal sa aming mga puso at isipan. At ikaw, Panginoon, ang siyang patuloy na maghari sa amin. Upang sa ganun, Panginoon, ikaw na siyang magiging sentro namin bilang isang bansa at bilang isang pamilya. Marapatin niyo, O Diyos. Sa tanging pangalan ni Jesucristo, ito po ang aming panalangin. Lahat ay magsabi ng Amen at Amen sa Panginoon. Ngayon ay batiin natin ang mga kapatid natin na kung saan ay birthday po nila sa araw na ito. Kapatid na Rolando si Gamboa, Olive Jami Sula ng Bayumbong, Nueva Vizcaya, Nestor Herente,
ng Los Angeles sa California at gayon din ng Digonis sa Eden Macanlalay ng Taytay Rizal, Mary Idonga ng Nairobi, Kenya, Miriam Bentoso Guanzon ng San Rafael, Bulacan, Marco Antonio Reyes Casilan ng Puerto Princesa, pero parang nakatira bandang Bataan. Parang naging estudyante ko ito sa John Wesley Theological Seminary. Gayon din ang 34th wedding anniversary ng kapatid na Edgar at Olivia Bueno ng Kabanggan, Zambales. Aming Ama, aming Diyos, maraming salamat po sa mga kapatid na ito na magdiriwang ng kanilang birthday at wedding anniversary, Panginoon. Marapatin niyo, Diyos, ng bawat isa sa kanila at maging sa lahat pa ng may birthday at may wedding anniversary, kasama na, Panginoon, ng mga sanggol na isinilang sa araw na ito. Lahat sila, Panginoon, ay amin pong ipinapanalangin, binabati, pinagkakatiwala sa inyo. Sa inyong patuloy na pag-iingat, pagliligtas, at gayon din na patuloy na inyo po silang ginagabayan sa araw-araw. Pati na ang kanilang mga pamilyang kinabibilangan ng kanilang mga trabaho, hanap buhay, at gayon din sa mga lingkod mo na merong mga ministeryo at paglilingkod na ginagawa. Marami pa na darating na birthday sa bawat buhay nila at gayon din sa mga wedding anniversary, O Diyos. Ito po ang aming panalangin sa tanging pangalan ni Jesucristo na aming Panginoon at tagapagligtas. Lahat ay magsabi ng Amen at Amen sa Panginoon at awitan po natin sila sa pagkakataon na ito. Mabuhay ka na at pagpalain, masayang pusong may dalangin. Sa Diyos Ama na lubhang maawain, nabigyan ka ng buhay na maningning, lumawig na wang iyong buhay, at mapuspos ka ng kapalaran. Naglilingkod na may kagalakan, sa iglesia natin minamahal. Inihiling na may pagpalain ang mga araw mo pang darating. Ingatan ka sa hirap at lagim, laging payapang buhay mong angkin. Lumawig na wang iyong buhay, at mapuspos ka ng kapalaran. Naglilingkod na may kagalakan, sa iglesia natin minamahal. Nagpapasalamat kami, Ama, sa pag-ibig mong walang kapara. Ang tahanan ngayon'y nagsasaya, ay yung pagpalain sa tuwi-tuwi na lumawig na wang iyong buhay, at mapuspos ka ng kapalaran. Naglilingkod na may kagalakan, sa iglesia natin minamahal. Happy birthday sa inyong lahat, happy wedding sa inyong lahat.
palakpakan po natin lahat po ng my birthday at wedding anniversary. At gayon din ang mga sanggol na isinilang sa araw na ito. Yes, tiyaman natin ang kanilang mga pamilyang kinadibilangan. Yes, meron ba tayong prayer request sa pagkakataon na ito? Yes, mula sa ating kapatid na Nika Cruz Bagtas ng Limay, Bataan. Palabas po pa lang po ako hospital pastor. So, ibig sabihin ay na-hospital siya. Pero siya ay palabas. Yes, Lord Jesus Christ, kami po ay lumalapit sa iyo. Aming sinasamo, Panginoon, sa panalangin ng kapatid na Nika Cruz Bagtas na ospital. Pero salamat, Panginoon, na siya ay palabas na mula sa pagamutan. Bagaman na siya, Panginoon, ay palabas na sa pagamutan, ay patuloy pa rin namin na ipinapanalangin sa iyo, Diyos, upang sa ganun, Panginoon, ay makamtan niya patuloy ang lubos na kagalingan at recovery, good health and wellness, at gayon din ang restorasyon ng kanyang buong buhay, buong katawan at buong kalusugan. Gayon din, Panginoon, na pagpalain niyo sila bilang isang pamilya. At i-bless mo sila, Panginoon, spiritually and financially, nang matugunan, Panginoon, ng kanilang mga pangailangan. At ito, Panginoon, ay aming clinic claim dinideclare. And please release to our sister Nika Cruz Bagtas, through the presence, the power of the acts of your Holy Spirit, O Lord that Jesus. In Jesus' name, amen at amen sa Panginoon. O aming Ama at aming Diyos, salamat po sa pagkakataon na ito, na ibinigay mo sa amin, O Diyos, bagaman kami po ay tutubo sa dako na kung saan ay kami po ay boboto, Panginoon. Ilang beses namin ipinalangin, Panginoon Diyos, na paulit-ulit na idinodulog sa inyo, Panginoon, nitong nagpasimula na eleksyon sa Pilipinas, na matatapos mamayang hapon. Maaari po ba, Panginoon, ang inyong divine intervention sa lahat po ng pamunuan ng COMELEC, sa mga commissioners at gayon din sa mga kaakibat nilang mga lingkod bayan. Marami dyan ay mga teachers. Ang iyong gabay sa kanila, ang inyong pag-iingat, pagliligtas sa kanila. Dahil hindi madali ang kanilang ginagampanan na paglilingkod sa panahon na ito. Marapatin niyo, Panginoon, na sila na siyang pinagkatiwalaan sa proseso ng halalan na ito, na sila, Panginoon, ay mananatili pa rin ang kanilang pagiging independent, na walang kinikilingan, walang pinoprotektahan at walang iniisip na kung saan ay panalo, kundi sila ay pumagitna at maglingkod manguna ng may katapatan. Dalangin din namin, Panginoon, sapagkat maging sa na makalipas na mga halalan ay maraming mga threats, marami na kung saan ay mga untoward incidents. Marapatin niyo, Panginoon, na maging maayos po, maging mapayapa, malinis itong halalan na ito. At kung meron man na nag-iisip ng kaguluhan o pagtatangka na
i-obstruct itong halalan na ito, Diyos. Huwag niyo pong pahintulutan. Kaya nga po, kailangan namin ang inyong divine intervention sa kanilang mga isip at gayon din kami sa bawat puso upang sa ganun, Panginoon, ang piliin kapayapaan. Ang piliin ay kaayusan at sa ikatatagumpay ng halalan na ito. Pangunahan niyo rin at i-bless, O Lord Jesus Christ, ang mga smartmatic na makina na kung saan matagal na rin na pinagdududahan. Di o mano? At gayon din, Panginoon Diyos, lalo na ang mga balota at gayon din ang mga isusuksok at ilalabas at gayon din panahon ng bilangan. Na kung ano ang ibinoto ng bawat mamamayang lititimong bumoto, ay yun po sana, Panginoon, ang sagrado na iluluwal at bibilangin ng makinang ito, Panginoon. Marapatin niyo, Panginoon Diyos. Kaya nga po, pinagkakatiwala po namin pati na lahat po ng mga botante at lahat ng mga dako na pinagdadausan na ngayon ng halalan, Panginoon. Pati na, Panginoong Diyos, ang mga inatasan na manguna sa peace and order. Ang mga kapulisan at gayon din ng mga kasundaluhan. Na nawa, Panginoon Diyos, kaayusan at kapayapaan ang siyang mangyayari. Marapatin niyo, Panginoon, at magluklok kayo at maghirang ng mga karapat-dapat, Panginoong Diyos, na mamumuno itong darating na susunod na administration. Sino man sila, Panginoon, di po namin alam. Pero alam namin na alam na ninyo. Aming Ama, daming Diyos, nawa pagkatapos ng halalan, nandun na kung saan, kung ano man ang resulta, yes, ay irerespeto at igagalang. Gayon din na kung saan, kung ano ang pinili ng bawat isa ay ninirespeto at ginagalang at hindi yaong kung saan ay maging sanhi ng hidwaan sa isa't isa. Nawa, Panginoon, na hindi maging sanhi na kung saan ay magturuan ng ganito, ganire, ganyan, at maghuhusgahan sa isa't isa. Aming Ama, aming Diyos, pinagkakatiwala po namin sa iyo. At ang iyong banal na kalooban, Panginoon, ang siyang maganap at mangyari. Nawa, Panginoon, ang halalan na ito ay wala hong magiging hatid na kung saan ay may mga mahahawa ng pandemya. Huwag nawa, Panginoong Diyos. Bagkus, wala po sana. Kaya nga po pinapanalangin namin maging lahat ng mga kasalukuyang cases ng pandemic na ito sa iba't ibang mga bansa na siyang ipinapanalangin namin, Panginoon, araw-araw. Pati na, O Diyos, sa mga kapatid na araw-araw din na aming idinudulog sa iyo. Ibig sabihin, lahat po ng merong karamdaman, magkakaiba man ng pinagdadaanan na karamdaman, O Diyos, lahat po sila ay aming ipinapanalangin. Katulad, Panginoon, ng kapatid na Grace Ramos Jimenez, na nasa Illinois, sa kanyang stage 1 left breast cancer, na natapos na, Panginoon, ng kaniyang operation. Gayon din ang kapatid ni Medi Tiambao ng Chicago, Illinois,
na nasa stage 1 cancer of right breast, na tumadaan sa mga radiation at gayon din sa pag-take ng kanyang mga pills na sana'y walang may dudulot na side effects. Gayon din ang kapatid na Monching Cabrillo Rulan ng London sa kanyang kalagayan po sa kanyang pancreas. Iyas Ones Per Domingo ng Qatar sa kanyang ulcerative colitis. Virginia Enriquez na nawala ang kanyang memory. Marabatin niyo na may panumbalik. Alfredo Domingo sa kanyang kalagayan po ng kanyang apdo. Nori Bibat ng Cebu sa kanyang problema sa kanyang puso. David Perry na diabetic na merong bleeding of the eyes, skin irritation. Ann Navarro para sa patuloy na normalization ng kanyang sugar level at upang matuloy ang kanyang operation sa kanyang shoulder tendon na naputol. Renilio Langit Guyano na diabetic. Jane Lumacan na merong heart disease for mitral valve replacement. Demetria Buesa na merong breast cancer stage 3B. Sherman Baldwin para mag-normalize ang kaniyang sugar level. Gayon din ang kapatid na Pastor Oliver Uchilla ng Bible Baptist Church ng Cebu City na merong prostate problem at heart enlargement. Maging ang kapatid na Ani Angkahas Rocafort na diabetic, Pastora Baby Bolgado ng Caloocan City patungkol sa kanyang cataracts sa kanyang mata upang matanggal at gayon din ang mga iba pang kanyang iniinda. Connie Bolgado na kanyang anak upang mabigyan na ng pagkakataon na magkaroon na ng pag-abutan at matuloy na ang kanyang operation. Andy Dabo na na-stroke, Melita Barcela na nasa stage 4 kidney failure, nanawa hindi magdialysis to. Gayon din si Ian David Ranscan ng Dubai na comatose pa rin, Panginoon. Nanay Rebelina Makatugal na nakalabas na sa pagamutan. Pero patuloy namin, Panginoon, ay dinudulog sa inyo para sa kanyang patuloy na recovery at healing. Ganon din ang Nanay Sophia Mercado ng Bataan para sa kanyang recovery at healing. Billy Ripalda ng San Isabela na diabetic, mag-normalize ang kanyang sugar level. Beth Gallego ng Kawayan City, Isabela na merong rheumatic heart disease. Mary Jane Nasonyo ng Sablayan Occidental Mindoro sa kanyang chronic kidney disease. Teresita de Guzman ng Hermosa, Bataan para sa kanyang complete recovery and healing at gayon din sa mga personal na kanyang mga problema. Maricel Gadi Tantenko na merong asthma attack at gayon din sa iba pa na kabilang sa pamilya para sa kanilang good health and wellness. Ruel Lusong Yumol ng Maribelas, Bataan, na nangangailangan din, Panginoon, ng kalakasan at kagalingan. Gayon din, Panginoon, na kung saan ay isa rin siyang kanilang party list na pagpipilian sa ngayon. Gayon din ang Digonis Gwenny Litana ng Marikina City na nakakaranas ng insomnia attack. Digonis Tita Perla Kabakungan Bautista ng Quezon City para din sa good health and wellness and healing. Kapatid na Digonis Nelda Salenga ng Bataan for a good health and wellness healing, O Lord Jesus. Gayon din, Panginoon, ng kapatid na Pastora Delia Agustin ng City of Balanga, Bataan. Di ko alam, Panginoon, kung siya ay nakabalik na sa bandang Qatar. Nasaan man siya naroon, Panginoon, ang aming patuloy na panalangin sa Kanya, O Diyos. Complete recovery at gayon din, O aming Ama, ang kapatid na Tita Corazon Navarro
Meriel Navarro at Reynaldo Navarro na nangangailangan din, Panginoon, ng good health and wellness kagalingan. Educator Florenda Roca Bernabe Nabua na na-stroke at bedridden dyan sa bandang San Fabian, Pangasinan. Pastora Leonora Dato upang mag-normalize ang kalagayan po ng kanyang sugar level at matuloy na, Panginoon, ang matagumpay na operation ng kanyang right eye upang matanggal, Panginoon, ang cataract. Gayon din ang kanyang apo na si Luis Andre Dato. Para sa kanyang kalusugan at wala sana, Panginoon, na sumasama na napurtinan sa kanyang ihi. Freddy Bantay de Guzman ng Olongapo City, Zambales na nagdadialysis. Levi Ducaning Usalya ng Quezon, Isabela patungkol sa kalagayan po ng kanyang kidney. Gayon din, Panginoon, ang next operation para kay Apo Samuel Graciano Sian Corpus Reyes ng Cabanatuan City, Nueva Ecija. Kapatid na Mirna Sanchez Rapanan Dakanay ng Sydney, Australia sa kanyang severe diabetes. Mild stroke at gayon din na kung saan wala na sumasama na protina sa kanyang ihi. Gayon din, Panginoon, ang patuloy na inyong pong pagpapaabot ng banal na kaaliwan, kalakasan, pag-asa, biyaya para po sa buong pamilya ng mga Rapanan, dulot ng pagpanaw ng kilang minamahal na kapatid na Richard Rapanan Sr. Gayon din, Panginoon, ang Evangelist Susan Elisa Bautista ng Mangaldan, Pangasinan, patungkol sa kanyang brain at tumor, at gayon din na maibalik ang kanyang skull sa kanyang ulo. Amelita Celestina for good health and wellness and normalization ng kanyang sugar level, blood pressure at sa iba pa. Pastora Elsa Perido at ng kanyang anak na nagdadialysis diyan sa bandang Cardona, Rizal. Lahat po ng mga kapatid na ito, o aming Ama at aming Diyos, dinudulog po namin sa inyo. Kasama ang mga total cases ng pandemic at lahat ng laman ng mga pagamutan at maging sila na nasa panig ng karamdaman sa kanilang mga tahanan, Panginoon. Allow us, Lord Jesus Christ, to claim and declare, and please release all of them. Complete healing upon complete healing, recovery upon recovery, good health and wellness upon good health and wellness, restoration upon restoration, spiritual and financial blessings. Para po sa bawat isa sa kanilang Panginoon, patuloy na pagpalain sila, pati ng kanilang mga pamilya na kinabibilangan, o aming Ama at aming Diyos. O aming Ama, gayon din ang kapatid na Sina Imnida Marian ng Cabanatuan City, Nueva Ecija, para sa kalutasan ng anong problema na kanyang pinagdadaanan at gayon din sa anumang mga nangihina sa kanyang katawan o karamdaman man, Panginoon, kagalingan para sa kanya. Bless mo siya, gayon din ang kanyang mga pangailangan. At gayon din, Panginoon Diyos, sa lahat po ng mga kababayan namin, ng mga overseas Filipino workers na nasa iba't ibang mga bansa. Nabahagi din sila, o aming Ama at aming Diyos, sa halalan na ito. Hindi po silang pakaingatan, pangunahan, pagpalain, Panginoon, sa kanilang kinaroroonan. Pati na, Panginoong Diyos, ang kanilang mga mahal sa buhay, mga pamilya. Sila, Panginoon, na kung saan ay mayroong mga balakin na umuwi sa Pilipinas. Katulad po ng kapatid na Sheila Dato de Guzman, para marin yung kanyang passport. Nang makauwi sa Pilipinas mula dyan sa bandang Jeddah, Saudi Arabia. Gayon din ang kapatid na Romela Bulgado upang makauwi na rin sa Pilipinas. At ang mga iba pa, Panginoon, na may balak na umuwi sa Pilipinas, at gayon din ang mga iba na merong balak at naghahanda ng mga pangailangan para mangibang bansa. I-bless mo sila, Panginoon. Gayon din, O Ama at aming Diyos,
Panalangin namin na lahat po ng mga nalalangin upang sila'y pagkalooban ng baby. Marapati nyo katulad po ng kapatid na Liorzen Mirales Sumayang at Adrian Sumayang ng Quezon City at ang mga iba pa. Kapayapaan para sa sangkatauhan sa buong mundong ito, lalo na Panginoon dyan sa pagitan ng Ukraine at ng Russia. Upang sa madaling panahon, Panginoon, ay matapos na po ang invasion ng gera na ito, na wala ho na kung saan ay mapapala. At ma-restore, Panginoon, ng anumang nasira, nawasa. At gayon din na may panumbalik sa kaayusan at kaligtasan ang mga na mamamayan. Aming Ama, daming Diyos, kami po ay lumalapit sa iyo, patuloy. Nagtatalaga ng aming mga buhay at panahon, pati na Panginoon ay tinatalaga po namin ang nagaganap na halalan. Sa buong araw na ito, O Diyos, at alam namin na Ikaw ang siyang patuloy na aming sandigan. Na Ikaw ang patuloy namin na maasahan na makapagdudulot ng katagumpayan ng lahat ng ito, O Diyos. Kaya nga ho, marapatin niyo at ibinabalik namin sa iyo lahat ng papuri at pasalamat sa tanging pangalan ni Jesucristo na aming Panginoon at tagapagligtas. Ito po ang aming panalangin. Ngayon, tanggapin natin ang siksik, liglig at umaapaw na biyaya ng ating Panginoong Diyos. Gayon din ang patuloy na pag-ibig, pagliligtas ng ating Panginoong Jesucristo, ang patuloy na pakikibisan, tanglaw at paghahari ng banal na Espiritu sa ating mga buhay. Siya nawang mangyari, mangibabaw sa bawat isa sa atin, maging sa ating bansa at sa buong mundong ito. Sa pangalan ng Ama, ng Anak at ng banal na Espiritu, lahat ay magsabi ng Amen at Amen sa ating Panginoon. Well, kumusta kayo at kayo hubay nakaboto na? O pupunta pa lang? Pero kami ay pagkatapos nito ay kami po lalarga upang mag-participate dito sa napakahalagang election na ito na nagaganap na. Yes, salamat po sa inyong presence, salamat po sa inyong pagpapahalaga sa pananalangin, sa pakikinig ng salita ng Panginoon. Salamat sa inyong pag-like, sa inyong pag-comment, sa pag-follow sa ating page at gayon din sa inyong pag-share. Sa bawat episode ng Ride On Ministry, katulad po dito, ang Ride On Ministry ay sinasabi lagi sa atin, God bless and protect us all always through the presence, the power, and the acts of His Holy Spirit and His inspired words. Stay safe and healthy always. Be kind to others always with love and care. To God be the glory always and forever in Jesus Christ. Amen at amen sa Panginoon. Ngayon ay ating pong silipin ng mga ilang mga comments na inyo pong ipinarating. Kumusta nga kapatid na Josero sa Evangelista sa labihan ng Maria Aurora? God bless you and the whole family. Palapakan natin ang kanyang comment. Good morning, God bless us all po. Mapayapat walang dayang mangyayari sa eleksyon na ito. Yes, in Jesus' mighty name, amen. WebG ng Puso Prayer. Puso Prayer, yes. Thank you very much. Good morning din at gayon din. God bless you all dyan. At yan ang ating panalangin. Yes. Gayon din wala sa kapatid na Bel Dios Pinto. Kumusta nga at God bless Pinto family. Ang kanyang comment. Good morning po Bishop Lito and Ma'am Jean Grace Tangonan at sa atin lahat po nakasubaybay. God bless po your ministry and God bless us all po. Thank you very much. Blessed morning din at God bless you all dyan. At ang kanyang added comment, Amen, with emoji ng Puso, Prayer Puso, Prayer Puso. Gayon din mula sa ating kapatid na Pastor Leonard Datu ng Sito Balaga Bataan at gayon din ng Whole World Friendship Prayer Brigade laban sa COVID-19. God bless Datu family and your ministry and leadership that you're doing every day. Ang
kanyang comment, blessed, good morning po. Mapagpalang Lunes po, Bishop Ate Gina Lorbiyaya. At sa ating lahat, mga kapatid, isang peaceful and honest election po sa ating lahat. Yes, in Jesus' name, thank you very much. Blessed, good morning din. At God bless you all dyan sa inyong kinaroroonan. Added comment mula sa kapatid na Josero sa Pangalisa Soliban. Amen. Binibigyan po ng puso at prayer. At gayon din mula sa kapatid na Digonis Ruth Tumicos na Magoong United Methodist Church, Bayan ng Lilamon, Lanao del Norte, Mindanao. God bless Tumicos family and yung bilis na leadership na ginagawa mo. Yung Panginoon kanyang comment, amen po. Yes, at gayon din mula sa ating kapatid na Pastor Nagdato. Added comment, thank you po Bishop for reminding us always. Welcome and to God be the glory. Gayon din mula sa kapatid na Billy Ripalda ng San Mateo Isabela. God bless Ripalda family. At kanyang comment, amen, God bless. Thank you very much. Likewise, salamat po sa mga comments na ito. At gayon din sa mga susunod na mga magko-comment at manonood. Maraming salamat. Gayon din sa mga kapatid natin na di ba nakapagkaloob ng comments ay naging bahagi ng ating gawain. Katulad po ng kapatid na Tita Cruz Navarro ng Sitio Balanga, Bataan. God bless Navarro family ng Ganungan, USA. God bless Lunan family. At gayon din ang mga iba pa, mga kapatid sa ating Panginoon, binabalik natin lahat po ng papuri at pasalamat sa ating Panginoong Diyos. Hallelujah! Purihin natin ang Panginoon, mga banglingkod ng Panginoon, may pansamantala nagpapaalam po sa atin. Mula episode 786 tungo sa mga pang episode na ating pong harapin mula Lunes hanggang Sabado, alas 7 ng umaga, samantala araw po ng Linggo, alas 6 ng gabi. Yes! Naway, ma-enjoy natin ang buong araw na ito sa proseso at gayon din sa nagaganap na halalan, gayon din sa bilangan at gayon din sa mga susunod pa na mga kaganapan nitong halalan na ito, mga kapatid, sa ating Panginoon Diyos. At kami po ay tutungo na sa halalan. Purihin natin ang Panginoon at babay po sa bawat isa sa atin at sa muling pagkikita.